Lumipas na ang ilang buwan mula nang mapanood ang short film tungkol sa love story ni na Annie at Claire. Viral ito sa social media at kahit hindi nila inaasahan, naging simbolo sila ng pag-ibig na ipinaglaban sa kabila ng pagkakaiba. Ngunit hindi lahat masaya sa pag-ibig nila. Isang araw, habang nasa ukay shop si Annie, may dumating na bisita. Good afternoon po. Si Claire po ba ang may-ari? Wala po siya ngayon. Ako si Annie. May ipapaabot po ba kayo? Tumayo ang isang matandang babae. Naka-pearl earrings at formal wear. Kita agad na sosyal. Ako si Ma'am Celeste, ina ni Claire. Napako si Annie sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapagsalita. Alam ko na ang lahat. Malamig na sabi ni Ma'am Celeste. At gusto kong ikaw mismo ang magsabing tapusin na ang lahat. Kinagabihan, tahimik si Annie habang naghahanda ng kape. Pagdating ni Claire, agad niya itong niyakap mula sa likod. Anong nangyari? Tanong ni Claire. Bumisita ang mama mo. Sagot ni Annie. Sabi niya, iwan na raw kita. Natigilan si Claire. Sabi niya yon? Tumango si Annie. Gusto kong tanungin, handa ka bang lumaban? Hinawakan ni Claire ang kamay niya. Annie, simula pa lang, pinipili na kita. At kung laban ang kailangan, lalaban ako. Kasama ka. Ilang araw ang lumipas. Niyaya ni Claire si Annie sa isang dinner. Pero hindi ordinaryong date ito. Formal. Nakadress si Annie at Claire. Bakit parang big deal? Tanong ni Annie habang sakay sila ng kotse. Dahil gusto kong ipakilala ka. Sagot ni Claire, hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong mahal ko. Pagdating sa restaurant, nandoon ang pamilya ni Claire, ang mga magulang, tita-tito, at ilang business partners ng pamilya nila. Tahimik si Annie. Hawak niya ang kamay ni Claire sa ilalim ng mesa. Everyone, sabi ni Claire. Tumayo at ngumiti. This is Annie, my partner, my love. Isang mahabang katahimikan. Hanggang sa biglang nagsalita si Ma'am Celeste. Anong klaseng kabaliwan to, Claire? Tumayo si Claire. Hindi po kabaliwan ang magmahal ng totoo. Mas nakakabaliw pong itago kung sino talaga ako. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ni Annie. Lumapit siya sa ina niya. Kung hindi niyo po ako matatanggap, tatanggapin ko. Pero hindi ko iiwan si Annie. Tahimik ang mesa hanggang sa biglang lumapit ang ama ni Claire. Anak, kung mahal mo siya, suportado kita. Nagulat si Claire, pati si Annie. Ngayon lang narinig ang ama ni Claire na ganoon. At kahit hindi pa buo ang tanggap ng lahat, sapat na ang isa. Sa kotse pa uwi, tahimik si Annie. Paglingon ni Claire, may luha na sa mata ng nobya niya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Claire. Hinawakan ang pisngi ni Annie. Hindi ko akalaing may araw na ipaglalaban mo ko sa harap ng buong mundo. Ngumiti si Claire. Gagawin ko yan araw-araw kung kailangan. At muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas mapusok, mas puno ng damdamin. Sa loob ng kotse, walang ilaw, kundi ang mga streetlights sa labas. Pero sapat na iyon para makita ang pag-ibig nilang dalawa. Makalipas ang 2 buwan, habang nasa shop sila, may isang customer na lumapit. Excuse me, kayo po ba ang magkasama sa film na tagpuan? Opo, sagot ni Annie. Ito po kasi, inabot ng customer ang sulat. Napanood po ng anak ko at dahil po sa inyo, naglakas loob siyang mag-out sa amin. Salamat po. Nang mabasa nila ang sulat, pareho silang naluha. Claire,
Sabi ni Annie, sa tingin mo ba, tama ang landas natin? Hinawakan ni Claire ang kamay niya. Hindi lang tama, mahal. Ito ang mismong daan na nilikha para sa atin. Kinagabihan, nag-candlelight dinner sila sa likod ng shop. Gawa-gawa lang. Isang table, ilang kandila, at paborito nilang pagkain. Naglabas si Claire ng maliit na kahon. Annie, ito na siguro ang pinakatotoong desisyon ng buhay ko. Binuksan ang kahon. Isang simpleng silver ring na may ukit sa loob. Tagpuan. Claire and Annie, will you move in with me? Natawa si Annie. Sabay tulo ng luha. Akala ko, magpo-propose ka na. Gusto mo ba? Mas gusto ko munang simulan natin sa tahanan. Tahanan nating dalawa. Nagyakapan sila. At syempre, may halik. Mahaba, mainit, at puno ng pag-asa. Ngayon, magkasama nang nakatira sina Claire at Annie sa isang maliit na bahay malapit sa ukay-ukay shop. Ang shop ay tinawag na tagpuan at tahanan. Nagbebenta pa rin sila ng vintage clothes. May libreng tula kada item at isang coffee nook sa gilid kung saan pwedeng basahin ang mga kwento ng ibang customer. Sa bawat damit, may kwento. Sa bawat kwento, may pag-ibig. At sa bawat pag-ibig, may dalawang pusong tulad ni na Annie at Claire na piniling magmahal, lumaban, at maniwala na ang tunay na tahanan ay kung saan ka tinatanggap ng buo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!